Welcome back sa ating pagsusuri para sa araw na ito. Sobrang excited ako sa paghimay natin ngayon kasi titingnan natin ng isang napakalalim at makasaysayang kwento. Sa unang tingin, parang kwento lang siya ng mga sinaunang hari, di ba? Pero ang totoo, isa pala itong napakalaking metafora para sa biyaya, pagtanggap, at yung pakiramdam natin na kabilang tayo. Ipapakita sa atin ng kasaysayang ito na hindi lang ito basta naiwan sa nakaraan. Buhay na buhay ito at sumasalamin mismo sa mga sarili nating pinagdadaanan. Kaya, simulan na natin. Okay, umpisahan natin sa isang napaka-universal na tanong. Naramdaman mo na ba minsan na parang hindi ka gabilang? Alam niyo yung feeling na pagpasok mo pa lang sa isang kwarto, naiisip mo agad na, teka, parang wala yata akong lugar dito? Baka sa eskwelahan yan, sa trabaho, o kahit sa mga lugar na dapat sana itanggap ka. Gagamitin natin ang katanungang ito para kumonekta sa napakatotoong karanasan natin bilang tao, ang pakiramdam na minsan tayo ay kulang at madalas ay hindi napapansin ng mundo. Dito napapasok ang ating unang bahagi, ang pagkakatapon kay Mephiboset. Kilalanin natin siya. Si Mephiboset ay mula sa bumagsak na angkan ni Haring Saul. Sa madaling salita, siya yung pinakakahulugan ng isang outsider o taong itinaboy. Tingnan natin itong timeline na ito para makita kung paano nabuo yung kwento niya. Sa taong 1, royal baby siya, apo ng hari. Pero fast forward tayo sa taong 5, biglang nagkaroon ng giyera, bumagsak yung kaharian nila at sa matinding panic at kaguluhan, tinangka siyang iligtas ng kanyang yaya. Tumakbo yung yaya, bitbit siya, pero sa kasamaang palad, nabitawan siya at nahulog. Mula sa araw na yon, nagtamo siya ng permanenteng kapansanan at hindi na makalakad. Tapos taong 6 hanggang 20, nabuhay siya bilang isang nakalimutang tapon. Pansinin ninyo ha, hindi niya pinili ito, hindi niya ginusto yung nangyari sa kanya nung taong 5. Minsan talaga binabasag tayo ng buhay nang walang paalam. At sa taong 21, nagkaroon ng isang hindi inaasahang katok sa pinto. Now, ang talabang nakakawili rito ay kung saang siya tumira habang nagtatago. Napunta siya sa isang lugar na tinatawag na Lo-debar. Literal na ibig sabihin nito ay walang pastulan na pwedeng isalin bilang walang provisyon at sa huli, walang kinabukasan. Ang bigat, di ba? Ito ay sumasagisag mismo sa mga yugto sa sarili nating buhay kung saan nakakaramdam tayo ng matinding kahunggagan, pagtatago at pag-iisa dahil sa mga sugat at trauma ng ating nakaraan. At dadalhin tayo niyan sa ikalawang bahagi, isang hindi inaasahang pagpapatawag ng hari. Mula doon sa nakatago at malungkot na buhay na iyon, biglang may dumating na mensahe. Ipinapatawag siya ng bagong hari na si David. Isipin niyo na lang yung matinding kaba niya sa sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating ilagay sa tamang historical context kung bakit siya kinabahan. Hindi kasi ito simpleng imbitasyon para magkape sa palasyo. Sa sinaunang politika ng mga dinastiya, kapag may umupong bagong hari, the usual protocol is hanapin ang mga natitirang miyembro ng pamilya ng dating hari at tapusin na sila. Gusto nilang siguraduhin na walang aagaw sa trono. Kaya naman nang marinig ni Mephiboset at pinapatawag siya, ang inisip niya agad, katapusan ko na. Kaya pagpasok niya sa palasyo, dumapa talaga siya sa sahig at hindi yun dahil gusto niyang sumamba dahil yun sa matinding takot at panik. Dito natin makikita yung sobrang gandang contrast na ito. Sa kaliwa, nandyan yung inaasahan ni Mephiboset, paghuhusga, pagtatakwil, kamatayan. Pero tingnan nyo sa kanan kung ano yung inalok ni Haring David. Awa, kabutihan at isang permanenteng upuan sa palasyo. Literally, isa itong napakalaking plot twist sa kasaysayan. So ang pinaka-crucial na punto dito ay itong mismong linya na sinabi ng hari. Sabi niya, magpapakita ako ng kabutihan sa iyo, alang-alang sa iyong amang si Jonathan. Ito yung eksaktong moment kung saan pumasok yung dalisay, purong biyaya o grace sa kwento. Ibinigay sa kanya yung kabutihan hindi dahil may nagawa siyang maganda, kundi dahil may isang pangako at tipan na ginawa ang hari sa tatay niya dati. Isang pangako na mas malaki pa sa kanya. Pumunta naman tayo sa ikatlong bahagi, ang metafora ng hapag. Bakit ba napakahalaga na sinabi ni David na si Mephiboset ay palaging kakain sa kanyang hapag? Ano bang meron sa lamesang ito? Kasi yung hapag na ito, hindi lang ito literal na kainan. Instrumento ito ng matinding pagbabago. Bago siya maimbitahan dito, grabe yung mga nakakabit na labels sa kanya. Siya yung pilay, yung nakalimutan, yung walang kwenta.
Pero nung umupo siya sa hapag na iyon, tuluyang nabura yung mga labels na iyon. Inalis ng hari yung kahiyaan niya at ibinalik yung kanyang identity. Hindi na siya tinatrato bilang isang kaawa-awang tapon, tinatrato na siya ngayon bilang isang tunay na anak. At pansinin niyo itong napakagandang visual detail na ito. Tuwing upo si Mephibosheth sa hapag ng hari, yung kanyang pisikal na kahinaan, yung kanyang mga pilay na binti na naging dahilan kung bakit siya hinusgahan ng mundo, ay literal na natatakpan ng mismong hapag. Tinatakpan ng lamesa ang kanyang kahinaan, kaya pagdating sa hapagkain, pantay-pantay na silang lahat. Walang nakakakita sa kanyang kakulangan. Ngayon, pasok tayo sa ikaapat na bahagi, pag-unawa sa biyaya at pag-asa. Paano ba natin ikokonekta itong sinaunang kwentong ito sa mismong buhay natin ngayon? Himayin natin itong 3 steps para makita kung paano talaga nag-ooperate yung biyaya o grace. Step 1. Binubuhat ka papunpasok kapag hindi mo kayang maglakad ng mag-isa. Remember, walang kakayahan si Mephibosheth, kaya binuhat siya papunta sa hari. Step 2. Ibinabahik nito ang inakala mong nawala na magpakailanman. Ibinalik kay Mephibosheth yung lupain ng pamilya niya. At step 3, binibigyan ka nito ng lugar kung saan kailanman ay hindi mo inakalang kabilang ka. Ipinapakita lang nito na yung grace, hindi yan premyo na makukuha mo dahil perfect ka. Isa itong pangako na freely binibigay sa'yo kahit na marami kang kapintasan. Para is-summarize natin yung buong allegory, isipin natin yung sarili natin. Marami sa atin ang nagtatago pa rin sa sarili nating Lo-Dabar, puno ng insecurities, natatakot na mabulga yung mga past mistakes, at palaging ina-anticipate na ire-reject tayo ng lipunan o kahit ng Diyos. Pero sa kabilang banda, inialok ang hapag. Ito yung imbitasyon na hindi mo kinailangan pagtrabahuhan, isang bagong identity na tinatakpan ng awa ang iyong mga sugat at ang katotohanan na itinuturing kang pamilya. Hindi mo na kailangang ayusin at linisin muna ang sarili mo para makakuha ng upuan dahil yung upuan nakapangalan na sa'yo. At para tapusin ang pagsusuri natin ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Nakahanda na ang hapag, nandyan na yung imbitasyon. Ang tanong, iiwan mo ba ang sarili mong Lo-Debar? Titigil ka na ba sa pagtatago? At higit sa lahat, maniniwala ka ba na yung kabutihan ng hari ay mas malaki, mas lakas, at mas totoo kaysa sa lahat ng mga takot at insecurities na bumabababag sa'yo? Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na angkinin ang sarili nating upuan sa hapag. Kasi doon, hindi ka lang basta kabilang. Ikaw ay pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hanggang sa susunod nating paghihimay-aray, manatiling mausisa.